Okay, hindi kayo covered dahil binigyan ka ng mandate. And also, freedom of information refers to a citizen's right to access public information or government information. No? So kaya Yeah, sure. doon nag-a-apply yung, okay, in general, dapat may access ang publiko sa public records. Pero in certain exceptional cases, hindi pwede. Tama po. At sabi mo, yun ang sinight sa inyo. Hindi pwede dahil covered ng exception sa EO2. Pero in the first place, ang CHR po ba ay ordinaryong mamamayan? Hindi po. Kaya nga po Hindi dapat po. hindi covered. Hindi po dapat, hindi talaga kayo covered. Ang punto ko. No, kaya po, pasensya na po, hindi ko po tanggap yung sinabi nyo na, well, kahit na barado tayo dyan, may ibang sources naman. Hindi po pwede yun. No? Kailangan pong, katulad ng suggestion ni Rep. Chel, gamitin nyo na yung mga poder, including option of contempt with the proper court. No? Bakit po mahalaga ito? Dahil meron na po bang nasa ICC po si Pangulong Duterte, tama po. So yung mastermind, yes. Pero yung mga key enablers mula sa top leadership ng PNP, sa regional director level, superintendent, hanggang doon mismo sa actual pumisil ng gatilyo na pulis. Ang mga yan po ba, tama po ba marami dyan nasa serbisyo pa rin? Tama po. Tama po. So ang point, wala pong ibang gumagawa at gagawa ng trabaho ng pagtukoy at pagsingil sa mga responsable. Buti si Duterte nasa ICC, doon siya humaharap. Pero yung mga, hindi lang naman siya, para makapatay ng, sabi 4,000, pero sabi mas marami pa. Para mangyari yon ay buong organisasyon po, or ay may involvement. No? So kayo po ang inaasahan na gumawa nun, kaya hindi po pwedeng matamlay na gagampanan nyo ang inyong tungkulin dito. So, can we be assured that you will not let EO2 deter you from gaining access to these records? Tama po, and I agree with you. Gusto ko lamang pong linawin yung sinabi ko kanina na may ibang sources kami. So pwede kaming tumingin sa ibang sources. That's a strategy of investigation, Your Honor. Pero, and I also agree with you that we can exercise our contempt. Actually, isa ho sa mga remedyo naming gagawin yan kapag may failure or may refusal ang agencies of the government to provide this information or data. So kasama po sa strategy namin 'yon. But hindi kasi namin pwedeng i-limit yung aming investigation into these sources dahil meron nga ibang pang sources. But regarding the cases filed, the case filed in the ICC, I also agree with you na hindi po dapat dun lang natatapos. Dahil yon pong mismong involved sa pagpatay ay nandito at nakakalaya. At baka nasa serbisyo pa. So dapat kapag meron ng irregularidad o may krimen doon sa nangyaring pagpatay doon sa mga biktima, ay dapat patagutin. And I also agree with you that the Commission on Human Rights is one of the agencies who have the mandate to investigate. But I have to emphasize that our mandate for investigation is for determination of human rights violation. Yun pong criminal investigation belongs to other agencies of the government. Siguro ho, after our investigation for human rights violation at amin pong natukoy na merong paglabag din ng criminal laws, we can refer this recommendation to the concerned agencies of the government. Okay, thank you. At Thank you, Your Honor. napakahalaga po that it is on public record na meron po kayong pinahayag na ganong commitment ng pagpapanagot hindi lang sa pinakamataas kung hindi sa mga opisyal
May mataas dyan, merong mababa, pero lahat sila kailangang panagutin din at salamat po sa inyong pahayag. Ayaw po natin mangyari, Madam Chair, yung sa DOJ-AO 35, that is the interagency body tasked with investigating EJ case. Ang kanilang result, ang pinakahuling nakita ko last year, they identified a handful of cases na pwedeng imbestigahin, pero ang karamihan daw wala na, dead end because no access to witnesses nor to evidence, documentary evidence. Ayaw po naming marinig na paglabas ng report nyo sometime in November, ganun din ang lalabas. So may assurance po ba tayo na hindi mangyayari yon? Actually, Your Honor, siguro gusto ko lang kong ipaalam na nung as early as 2022, nung May, before we assumed office, ang komisyon po ay naglabas na ng report on drug-related killings. Fifth commission po yun. At nung pagpasok po namin, ito po ay sixth commission na ng Commission on Human Rights. Nung inaral po namin yung report na inilabas ng commission, fifth commission, ay na pag-desisyonan namin na kulang dahil ang report pong yun ay tumutukoy lamang sa policy recommendations. So amin pong napagkasunduan, tong komisyon na ito, na tignan dapat yung accountability. Hindi ho tayo titigil do sa policy recommendation dahil meron hong mga nangyaring pagpatay at maaaring may paglabag sa karapatang pantao. Dahil karamihan po doon ay police officers ang involved. So, klaro kung meron mang paglabag, ay ito ho ay labag sa karapatang pantao. So kami ho ay nagdesisyon na buksan ulit ang ating mga naisara ng kaso at tignan naman yung accountability aspect ng killings. So makakaasa po kayo na ito po ay aming tatapusin for purposes of determining accountability for human rights violation. Thank you. Thank you for that, Madam Chair. Next, another topic, switching to another topic, yung usapin po ng violations of international humanitarian law. Meron po tayong Republic Act 9851. No? So may legal basis po para bantayan din ng Commission on Human Rights ang violations of international humanitarian law. Briefly po, ano po ba ang saklaw nito? For purposes of discussion. Ang saklaw po ng IHL ay in relation to RA 9851, ito po yung non-state armed conflicts. Opo. So any violation ng Geneva Conventions Ayun. And other customary IHL laws in the context of the Philippines non-state armed conflicts, ito po yung sakop nitong batas na ito. Thank you po. So, kaya nga po nag-a-apply sa Pilipinas dahil meron po tayong internal armed conflict, no? So, dalawa po ang gusto kong i-highlight. One, yung increasing use by the armed forces of airstrikes, yung pambobomba mula sa himpapawid. At ang target ay in the end, mga rural communities, no? So, meron pong mga report ng ganyan in the past few years, meron po sa Negros, meron po sa Cordillera communities, no, including one that happened in March in Kalinga. 14 bombs were dropped, some within 200 meters of an elementary school during classes. This is March 2023. No? So, April 2, 2024, bombings in Pilar, Abra, Santa Maria, Ilocos Sur, which displaced at least 119 families, caused damage to their crops, livelihood. June 7, 2024, bombing, Balbalan, Kalinga. Again, community. So, dahil po may AFP modernization, nakabili ng mga bagong jet, akala natin gagamitin sa laban sa China, pero ginagamit pala sa rural communities na merong internal armed conflict.
No? So ano po ang ginagawa ng CHR para matiyak na kasi po there could be possible war crimes. Yun po yung nakalagay sa IHL law. Yung indiscriminate bombing of civilian communities. Ano po ang ginagawa ng CHR para mabantayan at mapigilan kung merong war crimes? So ito po limitado po yung mandato ng komisyon under RA 9851. Ito po yung imbestigahan lamang po kung may paglabag sa karapatang pantao in relation to the armed conflict. So, pursuant to the mandate, we conducted investigations po doon sa lahat ng mga binanggit po ninyong mga insidente. Okay, at ano po ang inyong findings? May I remind your honor that your time is already up? Kung maaari po ay pwede kami siguro mag-submit na lamang dahil medyo marami po yung list at Sige wala po. po kaming ngayon yung detalye. Okay, Madam Chair. We will just submit. Po. And dahil my time is up, I still have one question left. So second round na lang po, Madam Chair. Maraming salamat. Thank you, Representative Tinio. And now the chair recognizes Representative Bienvenido Abante Jr. Maraming salamat, Madam Chair. Ironically, the Commission on Human Rights is a victim of human rights violation. The demands are great, but the funding is small. Diba? Thing is, nakita ko yung Republic Act na binanggit nyo, Madam Chair, Chairman. 12 to binanggit mo Napakaraming Republic Act na kayo mismo ang binigyan ng mandate, no? Pero napakaliit ng budget na ibinigay sa inyo. Meron ba kayong confidential funds? Meron po. Pero nabanggit kanina, maliit lang po siya. But, yes, meron po. Dapat laki-lakihan yan. Kayo nangangailangan yan Hindi naman kailangan ng DepEd ng confidential fund nung panahon ng Vice President. Hindi naman kailangan yan Ang mas kailangan ng Commission on Human Rights ang confidential fund. They need that, no? Sapagkat maraming mga batas dito, yung binanggit ni Congressman Del Jocto, yung binanggit ni Congressman Tino, napakarami ng gawain ng Commission on Human Rights. Madam Chair, pero hindi na ayon sa budget na binigay po sa kanila. Now, sino po ang nagbigay ng proposal ng budget ninyo na 2,190,000,000? Kayo po ba 'yon? Kami po, sa amin po Kayo. galing ang proposal. Binawasan kayo ng DBM. Yes, yan. Okay, so therefore yung 2026 NEP nakalagay 1.297 billion. Yes, yan. Yan ang ginawa ng DBM sa inyo. Yes, yan. Akala ko ba may passing grade kayo sa DBM? Maganda yung passing grade nyo. Yes, yan. Why dapat dagdagan nila? Alam nyo, Madam Chair, ang dapat sisihin dito ang DBM Totoo lang. Oo. Pag sinalang ang DBM dito, magtatanong din ako. Kasi Luca, binigyan kayo ng passing grade ng DBM. Maganda yung ginagawa ninyo. Pagkatapos 2.190 billion lang ang budget na inyong proposal. Babawasan pa. Oo. Kaya dapat talaga ang sisihin dyan yung DBM. Now, ang pinaka-number one yung kailangan, yung expansion of the financial aid program. Di ba? Oo. Ngayon, Yes, sure. I'd like to find out, yung legal assistance ninyo. How much do you have in your legal assistance? Hindi masyadong nangangailangan ng pondo yung legal assistance Oo. But we are contemplating of adding a program doon po sa ating legal aid services. Yun pong strategic litigation Oo. kung saan ang komisyon ho yung ay maaring mag-file na ng kaso. Kasi, Madam Chair, yung legal aid program nyo, yung legal assistance, marami kayong iniimbisigahan ng mga Tama. human rights violations, no? EJK, of which, Madam Chair, if I'm not mistaken,
you are giving them free legal aid, di ba? Yes, Your Honor. Because many of the victims, Madam Chair,